Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay. So, may chance na merong makikipag-ayos sa inyo or makikipagbalikan. Pero, nagdadalawang isip ka kung makikipagbalikan ka ba dito sa tao na ito. Kasi sobrang nasaktan ka nitong tao na to. Sobrang hanggang ngayon parang dinaramdam mo pa rin yung ginawa nitong tao na to sa'yo. May chance na nagkaroon ng third party sa connection na ito. Kung halimbawa man na hindi naman kayo binabalikan nitong tao na to or hindi naman siya nakikipag-ayos or hindi naman kayo naghiwalay, okay? Yung iba sa inyo maaaring naghihinala kayo na merong third party. Okay. So, parang tinitimbang ninyo ng maigi ang mga bagay-bagay, pinag-iisipan ninyo. Lalong-lalo na itong tao na ito or itong person ninyo, may history na talaga kasi ito na nagsisinungaling sa'yo or naglilihim sa'yo. Kaya hindi ka sure kung totoo ba yung mga pinagsasasabi niya sa iyo. Okay? And then we have here the Chariot, the Knight of Wands, the Devil, and the Nine of Wands. So, mararamdaman yun ng person ninyo na meron kang hesitation, na parang hindi ka na sure sa kanya. At dahil dyan, pwedeng mas maging agresibo siya sa panunuyo sa'yo, sa pakikipag-ayos sa'yo. So, mararamdaman mo talaga na tawag ito, yung determined siya to really gain your trust back or parang balikan mo siyang muli. Parang pinipikot ka niya uli or sinisidyos ka niya uli, ganyan, nilalandi ka niya ulit. Basta alam niya kumbaga kung paano kunin yung kiliti mo. Pero we have here the Nine of Wands na talagang hesitant ka, talagang ginaguard mo yung self mo dito, na hindi ka kaagad magtitiwala, hindi ka kaagad papasuyo, ganun. So, parang dalang-dala ka na kasi sa kanya. So, iniingatan mo dito yung self mo. Ayaw mong makagawa ng maling desisyon na naman. Okay? And then we have here the Six of Wands, the Ace of Swords, and the Ten of Wands. So, ang mangyayari, mararamdaman mo talaga yung parang nilalove bomb ka. Yung talagang sobrang daming attention, sobrang effort niya talaga sa'yo, na tipong feel mo, ganun. So, somehow, parang makukonvince ka na, baka totoo nga yung pinagsasabi niya, baka nga sincere siya sa akin, ganyan. So, may chance na magkaroon ka ng kaliwanagan sa kung ano yung gagawin mo. May chance na bibigyan mo nga siya ng pagkakataon ulit at makikipagbalikan ka sa kanya. At dahil dyan, na-fail mo na makita yung kaakibat na mga problema. May chance na meron pa rin mga parang pagsubok na haharapin ka.
Okay? And then we have here the Eight of Wands and the Four of Wands. Pero, parang at first, syempre hindi mo yun napapansin. Parang wala pang effect. Parang pwedeng wala pang problemang dumarating. So, at first, magiging masaya nga, mararamdaman mo na, merong progress, merong magandang nangyayari sa relationship namin. So, magiging blissful naman, yung start or yung pagsisimula ninyong muli sa relationship ninyo. At talagang in love ka na naman sa kanya. And then, we have here the Three of Coins. So, ang nakikita ko dito, pwede naman na maiwasan ninyo yung mga problema na darating sa relationship ninyo as long as willing kayo pareho na isolve itong mga problems na ito. Kumbaga, hindi talaga maiiwasan na marami kayong problema na haharapin, pero as long as nagtutulungan kayong dalawa, pwede ninyo ito na malagpasan. Okay? So, again, sa una, magiging masaya kayo, and then makaka-encounter kayo ng problems, pero kumbaga kaya ninyo ito nalagpasan as long as pareho kayo na magtutulungan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. So, we have here the Six of Swords, the Death card, the Hermit, and we have here the Seven of Swords. Okay. So, yung iba sa inyo, maaaring ma-realize ninyo na tipong panahon na para magkaroon ng changes sa buhay ninyo. Parang magkakaroon kayo ng transformation, improvement, ganyan. Basta meron kayong papalitan or i-improve sa buhay ninyo. And pwedeng ang magiging trigger nito is yung realization ninyo na niloloko lang kayo ng person ninyo. Okay? So, pwedeng lalayuan nyo itong tao na ito or marirealize nyo na hindi worth it itong tao na ito. Okay? And then, we have here the Six of Coins, the Knight of Cups, the Two of Swords, and the Nine of Coins. Okay. So, kapag halimbawang nagkaroon na kayo ng transformation at tipong masaya kayo, na kahit single kayo, na parang naibalik nyo na yung tiwala nyo sa sarili ninyo, naging confident na kayo, saka ngayon may darating sa buhay ninyo na tao na tipong kaya niyang tapatan kung ano yung kaya mo na ibigay. Okay? Pero, nakikita ko rin dito na hindi ka sure about sa tao na ito. Nagdadalawang isip ka sa kanya kahit na tipong nakikita mo yung pagbigay niya sa'yo or yung kakayanan niya para maibigay sa'yo yung mga pangangailangan mo. Kasi parang nasa isip mo, happy na ako kahit single ako, papasok na naman ba ako sa isang relationship na hindi ako sure, parang gano'n. So, pwede rin na iniisip mo na hindi ko naman kailangan ng tao, ng ibang tao para mapasaya ako. Parang gano'n. Okay? So, let's see. We have here the Eight of Swords, the Empress, and the Queen of Wands. Yung iba sa inyo, kailangan nyo maging careful kasi baka mamaya naman masyadong masobrahan ninyo yung love yourself nyo. So, nakikita ko kasi dito yung parang
sobrang secured ka, sobrang kumpiyansa ka na sa self mo. Okay? To an extent na parang kinukulong nyo na yung sarili nyo, pinipigilan nyo na yung sarili nyo to be involved with anybody else. Parang yung way of thinking ninyo nga is nagiging, hindi ko kailangan ng lalaki or babae para mapasaya ako. Kaya kong buhayin yung sarili ko. Ang lalaki, babae, parang manggugulo lang yan sa buhay ko. Mas mainam na parang maging single na lang ako. Yung tipong parang nagpapaka-strong kayo dito but deep inside you are actually hurting yourself. Na tipong may weakness kayo pero ayaw ninyo na lumabas muli yung weakness nyo na yon kasi nga somehow nandun pa rin yung takot ninyo na alam mo yun na hindi na naman mag-work out yung relationship. Kaya parang pinapalabas ninyo or sinasabi ninyo sa self ninyo na okay na ako, kampante na ako, secured na ako kahit single ako. Okay? And then we have here the Queen of Coins and the Judgment card. So parang for a while, I think nandun ka sa state na yon na sobrang maybe focus mo talaga sa sarili mo. Pinapayaman mo talaga yung sarili mo. Talagang minamahal mo yung self mo na parang hindi ka nagdi-depend on anybody else until you will reach a point na parang, ewan ko, matatauhan ka somehow kaya, pag dumating yung panahon na parang natauhan ka, saka muli magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. So, whoever this is na darating sa buhay mo, after ka magkaroon ng transformation, maaaring hindi pa yun yung the one for you. Kasi hindi niya kaya natapatan yung current na estado mo. I mean, kasi kung talagang mahal mo to, parang lahat ng walls mo, ng hesitations mo mawawala Kung talaga rin na mahal ka nitong tao na to, kaya niya, kumbaga, natapatan or parang i-infiltrate yung tinayo mo na wall mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Sun, the Four of Swords, the Four of Wands, and the Temperance card. Okay, so mukhang magiging masaya ang love life ninyo sa mga susunod na mga araw. Mukhang magiging at peace, kalmado, ganyan, masaya. Parang chill lang kayo, relax lang kayo na dalawa. Okay? And then we have here the Page of Coins, the Ten of Coins, the Eight of Coins, and the Tower. Lalong-lalo na kung ang person ninyo ay Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, so talagang maipaparamdam nitong tao na to sa'yo na everything is going to work out, na magkakaroon kayo ng magandang buhay, na mararamdaman mo yung effort niya to fix yung relationship ninyo. Kung nagkaroon man kayo ng mga problema noon, handa siya na ayusin ang mga ito. Okay? And then we have here the Seven of Wands. So talaga nakikita mo dito yung pagpupursige niya para magkaroon ng progress yung relationship ninyo. Okay? So talagang both of you are really working things out. And then we have here the Nine of Swords. Ang tanging sisira lang sa isa harmonious na relationship na ito,
is kung merong mag-overthink sa inyo. Okay? Kasi parang you will feel na it's too good. Parang bakit ang saya-saya? Like everything is working out perfectly. Parang ang tahimik. So ikaw nag-iisip ka na, nag-create ka na ng kung ano-ano sa isipan mo. Totoo ba tong mga nangyayari? Deserve ko ba to? Mga ganyan. Okay, so question mo na bakit parang walang problema? Bakit parang walang ganap? Okay? Something is not right. Maybe nasanay ka before na palaging may ganap. And then biglang naging kalmado ang lahat. Imbes sana na i-enjoy mo na lang yung happiness or yung blissfulness na nararamdaman. Biglang tinopak ka, biglang kung ano-ano yung naisip mo. Okay? And then we have here, at dahil dyan, we have here the Three of Swords. Dahil sa kapraningan nyo, may chance na maiisip nyo, siguro may babae ka, no? Bakit ang lambing-lambing mo? Ayan, siguro may tinatago ka sa akin, no? Hindi ko alam. Pwedeng third party situation, pwedeng may nakaraan history na ibabalik ninyo, gagawin ninyong issue muli, all because of your overthinking. Okay, yun lang. Kumbaga yung makakasira dito sa magandang ganap. Dahil nag-overthink ka lang. Naging praning ka lang. Okay, so kung gusto mong panatiliin ng ilang araw ang katahimikan, huwag kang maging praning. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.